Intermission lang guys, sorry, kailangan ko i-edit yung video at isingit to. Napapansin ko kasi sa comment section sa baba na yung iba nahihirapan at mas masaklap pa doon yung iba unsuccessful. So, number 1, dito sa picture, yung op number sa kaliwa, galing yan sa FEO. Tapos yung resibo naman na ginawa kong payment, nasa kanan. Yung op number at saka yung reference number, magkaiba talaga. Nung ginawa ko tong transaction na to dito sa Camp Crame, one-stop shop, tinanggap naman nila kahit magkaiba yan. Ngayon, kung ibang experience ninyo, please comment in the section field below, especially kung hindi tinanggap yung payment. So, isa na yung disclaimer guys, medyo nasa trial period pa yata tong online payment nila. So, your experience may vary talaga. So, if you guys are having doubts dito sa online payment, may land bank naman sa one-stop shop sa Crame, di ba? So, kaso nga lang, Monday to Friday lang sila meron. Bukas yung bangko. Saturday, Sunday, kung Saturday, Sunday kayo pupunta doon, walang land bank. Sarado yung land bank doon. So, i-ano nyo na lang, planuhin nyo na lang. Tapos pangalawa guys, itong video, yung transaction na ginawa ko dito sa video, ginawa ko yan sa Camp Crame, sa one-stop shop dito sa Metro Manila. Kung iba yung presinto na pupuntahan ninyo, tulad ng isang user sa Pampanga yata yung presinto niya, hindi tinanggap yung online payment. Hindi ko alam kung ganun talaga yung patakaran nila or ayun nga, baka hindi pa streamlined yung online payment. So baka mahirapan kayo guys, especially kung hindi kayo sa Camp Crame gagawa ng transaction. So if you are outside Metro Manila, I highly advise physical nyo na lang puntahan at bayaran para lang sigurado. Tapos as for this video naman, in-access ko yung mga links at saka yung mga website, especially yung sa eBids portal ng Land Bank. Mukhang pasok pa naman at angkop pa yung mga contents. Ginawa ko tong video na to actually last year, September 2023. Ngayon ay April 2024. Baka sakali lang 2025 ninyo mapanood itong video. Ingat lang guys, baka out of date na yung mga information, pero babantayan ko naman tong video. Kung hindi na siya kung hindi na siya angkop, I will put it offline. Ngayon pakiusap na lang kung meron mga taga one-stop shop at Camp Crame transactions dyan na ginamit itong video, kindly post your comments, your experience in the comment section sa baba guys, no? Ayun, salamat and enjoy the video. Hola guys, welcome to my channel. Maiba na muna, no? Normally, patungkol sa computer ang pinag-uusapan ko dito, pero ngayon, maiba na muna. This video is about LTAP payment, online payment. Ngayon ay September 15, 2023. Sinubukan ko na sa cellphone ko, sinubukan ko din dito sa website gamit ang aking computer. Hindi pa gumagana ang GCash, pero dadaanan natin yun mamaya. Ang payment method na gagawin ko dito ay gamit ang Land Bank e-payment. Wala akong Land Bank bank account, wala akong account sa Land Bank. Susubukan kong magbayad sa Land Bank e-payment gamit GCash. Sana gumana, kung hindi, mapapahiya ako sa video na to. So ito ngayon ay yung Firearms and Explosives Office na website, yung FEO website. Meron tayong username and password dito. Ang username natin ay ang ating phone number, cellphone number na sinubmit natin noon sa one-stop shop, doon sa IT department, yung gumawa ng profile natin. Iyang phone number din yung pinasa natin doon sa drug test tsaka doon sa neuro exam. Tapos yung password ay yung password na binigay sa atin nung yung personnel doon. Yung phone number ay nagsisimula sa 0917. Tapos yung phone number ninyo, pero ganyan yung format, no? Hindi yung +63 917 63917, hindi ganon. 0917. Kung makikita ninyo dito, mobile number 09, ganyan ang umpisa guys.
Tapos yung password, kung nalimutan ninyo password o kaya nawala ninyo yung papel na kung saan nakasulat yung password ninyo, pindutin nyo na lang dito sa forgot password. Hindi ko alam kung paano yan gumagana at hindi na natin siya pag-uusapan dito sa video na to. So, i-enter ko muna ang aking phone number at ang aking password, tapos magla-login lang muna ako. So, nandito ako ngayon sa profile page, naka-zoom out. Syempre, redacted ang mga information ko, personal information. At malalaman ninyong kailangan na ninyong magbayad kung nakapag-receive na kayo ng text, di ba? So, sabihin natin na-receive nyo na ang text, alam ninyong kailangan nyo nang magbayad. Ngayon naman nandito na ako sa profile page ko, nakasulat nga dito, ang recent LTAP transaction, heto, ayan, i-zoom ko lang, ayan siya. So, dito, ang una ninyong gustong i-click ay ang details. Pagka-click natin ang details, ang makikita natin dito ay ang reference number na yan ang kailangan nating kopyahin, yung reference number. Gagamitin natin yan sa e-payment natin sa Land Bank mamaya. Take note guys, may reminder dito, do not use fund transfer as mode of payment for this transaction. Pwede kayong magbayad sa Land Bank branch gamit ang on-call slip or pwede rin naman sa Land Bank e-payment. Tapos, ito yung link. Ayan ang link. Link.biz portal. Note, you may now pay this reference number to the nearest Land Bank. Ito ang account number at saka name. Niredact ko na guys. Binura ko na dito para hindi ninyong kopyahin. Tapos, nakukuha ko na ang reference number. At ito naman ang presyo na kailangan kong bayaran. Dito sa baba, sa bandang baba, makikita ninyo dyan yung breakdown kung ano yung babayaran ninyo. So, ngayong nakopya na natin ang reference number at alam na natin kung magkano ang babayaran, pwede na tayo pumunta sa Land Bank e-payment. Pero bago iyon guys, gusto ko lang i-share sa inyo, kung babalik ulit tayo dito sa recent LTAP transaction, may e-payment dito. Kung i-click ninyo yan, lalabas ito, 7-Eleven at GCash, at nandito na rin yung presyo na kailangan mong bayaran. Sa ngayon, September 15, 2023, hindi siya nagana para sa akin. Sinubukan ko rin sa cellphone ko gawin ito, hindi rin tinatanggap. Pero baka sa future, gumagana na siya, sana, pero sa ngayon, hindi pa siya gumagana. So ngayon, pupunta na tayo sa Land Bank e-payment. Again guys, nakopya na natin ang reference number at nakopya na rin natin ang kung magkano yung babayaran natin. So, nandito na ako sa website ng Land Bank. https://www.landbank.com. Ang e-banking nandito. So, pupunta ako ngayon sa Land Bank, diba? Ito yung homepage. Pupunta ngayon ako dito sa e-banking. Pupunta ngayon ako sa other e-banking services. Tapos, hanapin ko ang link.biz portal. Nasaan kaya siya? Nandito siya sa pinakauna. Ito, i-click ko yan ngayon. Pagka-click ko, napunta ngayon ako dito. Ngayon, isa-scroll down ko. So, ito, link.biz portal. So, i-click natin ito. Nandito na tayo ngayon sa link.biz portal na website. Pay now. I-click ko yan. Tapos dito, hanapin natin ang merchant. Pwede natin i-type dito o pwede ninyo pindutin yung letter P dito. I-zoom ko muna pala. Medyo maliit yung ano. Ayan, zoom ko. Pwede ninyo i-type dito, enter merchant name. Type ko na. Philippine National Police. Ayan. Yung pinakauna guys. Hindi ito. Heto ang pipindutin natin. Philippine National Police. Continue. Ngayon, transaction type. Select transaction type. Pipiliin natin yung license to own and possess firearms fee. Select payment option. GCash ang aking pipiliin. Email address.
email address ko to, lalagay ninyo syempre ang email address ninyo. Ang amount, 1,200 din yung nakasulat kanina. Isusulat ko ang aking buong pangalan. Tapos yung LTAP number. LTAP number, sorry. Ang isusulat ninyo ay ang reference number. Yan yung ilalagay ninyo dyan. Tapos itong CAPTCHA, kung ano yung nakasulat dyan, ganun na ganun ninyo isusulat. Kung maliit na letra din ang gagamitin ninyo. Kung malaki, malaki din. Ayan. I-click ko ngayon ang continue. So yun, nag-check na siya lahat. May transaction fee nga lang na kailangang bayaran. Tapos, i-cross-check lang natin. Para lang sigurado, i-check ko lang saglit kung tama ba ang nakopya kong reference number. So, nasa details ulit ako, doon sa profile ko. Cross-check ko lang kung tama ba yung reference number. Tama nga siya. Babalik na ako ngayon doon sa land. Eto ngayon, nasa land bank na ako. Sasubmit ko na yan. Ang aking pipiliin dito ay ang, may Union Bank din pala. Pero, pinindot ko ang mobile, tapos GCash ang pipiliin ko, tapos proceed. So, nag-login ako sa GCash ko. In-enter ko yung OTP. Ang aking PIN number. At babayaran ko na siya ngayon. Antayin natin itong matapos. So, payment result, okay na. Ang reference number, heto. Ngayon, tawag nito, piprint screen ko siya. Kopyahin ninyo, picturean ninyo. So, yan, pinicturean ko na. Ngayong napicturean ko na siya, pinalitan ko yung picture. Ginawa kong LTAP, tapos yung pangalan ko, .jpeg. Yan na yung picture. I-upload ko siya ngayon dito. So, sasara ko na to. Kaya nakasara na siya. Pupunta ako ngayon sa upload receipt. Pagkapindot ko nyan, pwede kong, since gamit ako ang aking computer, ibabagsak ko na lang siya dito sa window na to. Kung gamit ninyo cellphone, hanapin ninyo kung saan ninyo sinave yung screenshot. So, ayan. Na-upload ko na yung picture nung screenshot ko. I-add ko na siya ngayon. Add. So, receipt uploaded successfully. Nakita nyo naman. Ngayon, para lang sigurado, check natin yung details. So, sa details, mukhang tama naman ang branch FEO LTAP for payment validation. So, hindi nakasulat dito kung ganong katagal yung validation. Lahat naman ng aking requirements ay approved naman. So, dito naman sa payment, makikita natin dito ang reference number. Mukhang tama naman. Payment channel, land bank, payment amount, nandyan. Status for payment validation. So, hola guys, ang bilis, September 22 ngayon, nakuha ko na yung LTAP card ko. Napakabilis na proseso lang pala guys, walang ka-hassle-hassle. We made this transaction September 15, di ba? Yun pala guys, nagantay lang ako, nagantay, tapos finally, pumunta sana ako ng one-stop shop para sana magtanong kung tama ba yung proseso na ginawa ko kanina nung dito sa video na to, para lang sana magtanong. Yun pala, tapos na pala ang proseso. Ngayon, kapag kayong after mo gawin yung payment at in-upload mo na yung resibo sa profile mo, di ba? Ang mapapalitan yung status for payment validation. Kapag for payment validation pala yan, pwede ka na dumiretso sa one-stop shop. Tapos,
pakita mo lang yung screenshot nung payment. Actually, nung pagdating ko sa window, tinanong ko for payment validation po. Tapos sabi, may print ka dyan, may kopya ka dyan ng resibo. Sabi niya gano'n, humihingi siya sa akin ng papel. Sabi ko, ay wala po akong dala. Ang dala ko lang ay yung screenshot. Ang sabi niya, o sige, sapat na yan, patingin. Pinakita ko, validated. Tapos, pinorward niya ako ngayon sa sumunod na window for printing agad. Tapos, nakuha ko na kagad yung card. So, guys, dumating ako doon. So, to recap lang, for payment validation na yung status, pumunta ka na doon, make sure na may kopya ka nung print screen or screenshot nung payment. Pakita mo kay kuya, dapat walang magiging problema. Ngayon, dumating ako doon kanina, 1:19 ng hapon. Naglakad-lakad ako kasi nagtanong pa ako, nag-CR pa ako. Dumating ako ngayon sa window, yung number, kumuha ako ng number para doon sa, alam mo yun, para sa pila, 123. Dumating ngayon ako sa window, 124. Pinakita ko, pinavalidate ko, 125. Pumunta na ako doon sa sumunod na window, 126. Na-print na, nakuha ko na, pwede na akong umuwi. Kaso, may isa pa akong business doon, which is yung firearm license naman. Madali lang rin sana, kaso na-tsempuhan ko, kailangan ko kasi ng IT support, yung support sa yung IT department, 'di ba? Kaso may cybercrime seminar sila. So yung tao doon umattend ng seminar, importante. Hindi ko alam kung siya yung speaker o ano. Pero nagantay lang ako ng 1 kalahating oras para matapos siguro yung seminar ngayon. Pero pagdating ni kuya, medyo humaba na yung pila. Kada tao, 2 to 3 minutes lang niya inaasikaso. So, very fluid. Punto ko lang is very fluid. And normally, dapat may continuation of business yon. Kunwari, kung may umalis na tao, sana may pumalit na ibang tao. 'Di ba? Para mas efficient yung trabaho nila. Pero nagkataon lang yata na kinailangan yung 2 tauhan doon, kaya walang naiwan para mag-asikaso. So perfectly understandable. What I'm trying to say here is ang efficient, well, in my experience, I find it very efficient yung process nung lahat ng pinag-aasikaso ko doon. So kudos naman kay One Stop Shop. So yun lang guys, I hope you find this video very helpful. If you did, like, subscribe kung gusto ninyo. Kung ayaw, ayos lang rin naman. Ang punto, sana may natulungan. And as always, see you in the next one.